Huwag ninyo akong hawakan. Wala akong ginagawang masama. Nanginginig ang boses ni Maya, ngunit matalim ang titig ng kanyang mga mata. Kung mananahimik ako ngayon, ilan pa ang magiging biktima pagkatapos ko? Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang maliit na opisina sa Makati, tungkol kay Maya Reyes, isang 22 taong gulang na sekretarya na ang tanging nais noong gabing iyon ay makauwi ng ligtas. Ngunit sa gitna ng daan, hinarang siya ng 2 pulis na nakauniporme. Pinilit siyang isuko ang kanyang dangal dahil lamang nag-iisa siya at inakalang mahina. Subalit, pinili ni Maya na huwag manahimik. Lumaban siya, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng tapang at ng boses na matagal nang itinuturing na walang halaga. Habang pinakikinggan ninyo ang salaysay na ito, subukan ninyong magnilay-nilay. Sa lugar kung saan kayo nakatira, madalas din bang hindi pinakikinggan ang boses ng mga maliliit? Marahil, ang kwento ni Maya ay salamin ng sarili ninyong kwento. Kung sa tingin ninyo, ang ginawa ni Maya ay isang uri ng katapangan na dapat suportahan, pindutin ang numerong 1. Kung mayroon kayong ibang pananaw, pindutin ang 0. Dito, lahat ng boses ay may puwang. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, ibahagi ninyo ito sa isang taong marahil ay nag-iisa rin sa kanyang pinagdadaanan. Maagang gumising si Maya noong umagang iyon, mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw sa likod ng mga bubong ng mga lumang bahay sa Sta. Ana, Maynila, ngunit ang amoy ng ulan mula sa nagdaang gabi ay nananatili pa rin sa hangin. Dahan-dahan siyang nagsipilyo upang hindi magising ang ibang mga nakatira sa boarding house, saka nagpakulo ng tubig para sa isang tasang kapeng barako. Saglit siyang umupo sa maliit na beranda, humihigop ng kape mula sa isang basong salamin habang pinagmamasdan ang kalsadang wala pang gaanong tao. Ang araw na iyon ay tila isang ordinaryong araw. Suot ni Maya ang kanyang manipis na kulay abong jacket at dala ang isang transparent na plastic envelope na naglalaman ng mga dokumentong kailangan niyang ihatid sa opisina ng media kung saan siya nagtatrabaho, ang itinig ng Kalakhang, Maynila. Naglagay din siya ng maliit na baon, isang supot ng kanin na may adobo, na binili niya mula sa karinderya ni Aling Nena noong nakaraang gabi. Pagdating niya sa Ayala Avenue, nagsimula ng bumigat ang daloy ng trapiko. Tumabi muna si Maya saglit upang ayusin ang kanyang face mask. Sa sandaling iyon, 3 pulis ang pumara sa kanya sa harap ng isang police outpost malapit sa isang kanto. Isa sa kanila, si Police Staff Sergeant Acosta, ay lumapit habang itinataas ang kamay. "Permiso, miss. Patingin ng mga papeles mo." Magalang na tumango si Maya. "Sige po, sir." Inilabas niya ang kanyang lisensya at ang ECC ng kanyang motor. Ngunit matapos suriin, ang mga mukha ng mga pulis ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na paalisin siya. Tinitigan siya ni Police Lieutenant Gomez mula ulo hanggang paa. "Miss, pumasok ka sa bus lane." "Bawal yan." Kumunot ang noo ni Maya. "Pero sa motorcycle lane po ako dumaan, sir. Ito po ang ruta ko araw-araw." Lumapit si Police Lieutenant Santos. Ang boses niya ay mababa ngunit may talim. "Kung gusto mong mapadali, areglo na lang tayo dito. Huwag ka nang maingay." Napalunok si Maya. "Hindi po ako nagkamali. Kung kailangan niyo akong tiketan, tatanggapin ko po." Sumagot si Acosta na may halong pangungutya. "Wow, kunwari masunurin sa batas, ha? Pero huwag kang magsisisi kung i-impound namin yang motor mo." Pagkatapos noon ay pinalibutan na siya ng 3, na parang isang kawan ng mga lobo, na nagpabigat sa hangin sa kanyang paligid at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sinubukan ng isa na agawin ang susi ng kanyang motor habang hinahawakan naman ng isa ang kanyang bag. At nang itaas ni Maya ang kanyang cellphone para mag-record, hinampas ni Acosta ang kanyang kamay hanggang sa mahulog ang telepono at mabasag sa semento. Pagkatapos ay lumapit si Gomez, sobrang lapit na halos maramdaman na ni Maya ang hininga nito sa kanyang pisngi, habang sinasabi sa isang mapanghamak na tono, "Huwag kang mag-astang matapang, miss. Ang mga babaeng tulad mo, minsan kailangang turuan ng leksyon." Biglang naging tensyonado ang paligid. Nanigas si Maya, mabigat ang paghinga, at mga 2 metro lamang mula sa kanila,
isang matandang nagtitinda ng goto ang tahimik na nagmamasid mula sa likod ng kanyang malaking kaldero, habang palihim na nagre-record gamit ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Ilang minutong puno ng tensyon ang lumipas bago tuluyang umalis ang mga pulis ng may isa pang patrol car na dumaan. Inayos ni Maya ang kanyang mga dokumento gamit ang nanginginig na kamay, saka naglakad palayo habang pinipigilan ang pag-iyak. Ang araw na nagsimula ng payapa ay naging isang sugat na nag-iwan ng malalim na peklat. Sa opisina, sinabi lamang niya sa kanyang mga katrabaho na nahulog siya sa motor. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Ngunit sa buong araw, ang masasakit na salita at ang mapanuring tingin ng mga pulis ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan, dahilan upang hindi siya makapag-focus sa kanilang editorial meeting. Hanggang sa pagdating ng hapon, habang nakaupo siya sa prayer room ng opisina upang pakalmahin ang sarili, isang notifikasyon ang lumabas sa screen ng kanyang laptop na may pamagat na, "Mga pulis, nang haras ng babae sa Ayala, viral na." Mula sa isang anonymous na TikTok account. Pinindot ni Maya ang play button gamit ang nanginginig na kamay. Ang kanyang mukha, ang kanyang balikat, ang kanyang motor, lahat ay kitang-kita. Ang tatlong pulis ay malinaw ding nakikita, kumpleto sa kanilang mga kilos, salita, at nakakahiyang pag-ugali. Ang video na maihabang 2 minuto at 30 segundo ay napanood na ng 50,000 beses sa loob lamang ng 2 oras. Nabulong ni Maya ng mahina, "Diyos ko po." Nanlambot ang kanyang buong katawan habang sunod-sunod na pumasok ang mga komento. May mga kumakampi, mayroon ding naninisi. Ngunit ang sigurado, ang video ay pag-aari na ng publiko, at nang hindi niya namamalayan, ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Sa isang tahimik na karinderya sa isang sulok ng sta. Ana, dahan-dahang ibinaba ni Mang Kiko ang kanyang cellphone, saka humigop ng kape habang nakatingin sa kalsada. Tila doon, sa gitna ng lansangan, ang katarungan ay mayroon pa ring pag-asang masilayan. Ang bawat minuto mula nang kumalat ang video ay parang paghihintay sa isang malakas na bagyo sa panahon ng tagtuyot. Ang ingay sa social media ay nakakabingi at nahirapan si Maya na huminga. Kinabukasan, pagbukas niya ng kanyang cellphone, nabasag na ang screen, walang tigil ang pagdating ng mga notifikasyon. Ang hashtag na buses ni Maya at pulis abusado sa Makati ay biglang naging national trending topic. Maging ang ilang lokal na news portal ay nagsimula ng magsulat ng mga artikulo, ginagamit ang viral na video bilang isang masamang halimbawa ng pag-ugali ng mga alagad ng batas sa pampublikong lugar. Nanginginig si Maya habang binabasa ang headline, "Dalaga, hinara sa checkpoint, arogansya ng pulis sa Makati, pinuna ng publiko." Samantala, ilang Instagram accounts ng mga women's rights activists ang nag-share din ng video. May mga nagpahayag ng suporta, mayroon ding mga nagsasabing sinadya niyang gumawa ng sensasyon. Nalito si Maya kung ano ang dapat maramdaman. Pinapansin siya, ngunit hindi sa paraang gusto niya. Ang tanging nais niya ay pumasok sa trabaho ng payapa, hindi maging sentro ng pambansang usapan. Nang tanghaling iyon, habang nakaupo sa pantry ng opisina at hinahalo ang kanyang tsaa, nagulat si Maya sa isang boses mula sa kanyang likuran. "Ikaw ba si Ma'am Maya?" Tanong ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakaunipormeng security guard, na may ilang puting buhok at mahinahong mukha. Lumingon si Maya at marahang tumango. "Ako nga po." Nagpakilala ang lalaki. "Ako si Dante. Dati rin akong nagtrabaho sa media. Napanood ko ang video, ma'am. Ayos ka lang ba?" Ang simpleng tanong na iyon ay halos magpaiyak kay Maya. Dahil mula nang mag-viral ang video, wala ni isang katrabaho niya ang nagtanong kung ayos lang siya. Tinitingnan lang siya nila mula sa malayo, nagbubulungan, saka muling nagiging abala sa kani-kanilang mga laptop. "Gulat pa rin po ako, Mang Dante," tapat na sagot ni Maya. Umupo si Mang Dante sa tabi niya, hindi nagmamarunong, hindi nangangaral. Nakaupo lang, naghihintay na maging kalmado si Maya para magpatuloy. "Naniniwala ako sa'yo, ma'am. Kung gusto mong magsalita kahit kailan, handa akong tumulong. Minsan, hindi natin kailangan ng magagaling na tao, kailangan lang natin ang taong handang makinig." Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Maya sa kanyang desk at binuksan ang kanyang work email. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang email mula sa isang hindi kilalang address.
Ang nagpadala ay mamamayan lumalaban sa pamamagitan ng isang secure na email service. Ang subject, kaso DLG. 17 gizi. At sa loob, may isang maikling mensahe, huwag baliwalain ang kalakip na si 256 B. Saglit na nag-alinlangan si Maya na buksan ito, ngunit ang kanyang kuryosidad at ang instinct ng isang mamamahayag na natutunan niya sa opisina ay nag-udyok sa kanyang i-click ang file. Ang laman ng file ay nakakagulat, isang listahan ng 47 pangalan ng mga pulis sa buong Metro Manila at mga kalapit na probinsya na naiulat dahil sa verbal at physical abuse, pangingikil at maging sexual harassment. Sumikip ang dibdib ni Maya. Lalo na nang makita niya ang 3 pangalan na lubos niyang kilala, Yesef Acosta, Est Gomez at Sesto Santos. Sa ibabang bahagi ng dokumento, nakasulat sa malalaking letra, hindi pa kumpleto ang ebidensya, pero ang boses mo ang maaaring magbukas ng daan. Huwag kang manahimik. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Maya na ang lahat ng ito ay mas malaki pa kaysa sa kanya. Ang viral na video ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa isang paulit-ulit na pattern, sa isang sistema, sa isang kawalang katarungan na matagal nang itinuring na normal. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Maya ng imbitasyon mula sa isang independent podcast channel na tinatawag na Mga Tinig sa Lailayan na nais marinig mismo ang kwento mula sa babae sa Ayala video. Ngunit, tumanggi siya noong una dahil hindi siya sanay magsalita sa publiko at ayaw niyang maging sentro ng atensyon. Hanggang sa isang gabi, dumating si Mang Dante sa kanyang boarding house, dala ang 2 bungkos ng kanin na may ulam at mainit na tsaa sa isang dermos. Dahan-dahan siyang nagsalita, alam kong hindi ka naghahanap ng entablado, Ma'am Maya. Pero minsan, ang entablado mismo ang lumalapit. At kung walang tatayo roon, pupunuin ito ng ibang boses na babaluktutin ang kwento natin. At noong Biyernes ng gabing iyon, umupo siya sa isang maliit na studio, kaharap ang 2 palakaibigang podcast host. Nanginginig ang kanyang boses noong una, ngunit nagsalita siya ng tapat, walang script, tungkol sa takot, sa hiya, at kung paano kayang iparamdam ng mga otoridad sa isang mamamayan na para siyang kriminal sa sarili niyang bansa. Yumer ang podcast sa Spotify at YouTube. At sa loob ng 2 araw, ang mga clip nito ay napanood na ng higit sa 100,000 beses. Dumagsa ang mga komento. Marami ang nagbigay ng lakas ng loob, ngunit may ilang anonymous accounts na bumatikos sa kanya, tinawag siyang babaeng naghahanap ng atensyon. Ang nagpatahimik kay Maya ay hindi ang mga komento ng publiko, kundi isang pribadong mensahe na pumasok sa kanyang work email. Dati akong biktima ni Yesef Acosta noong 2021, pero natakot akong magsalita. Nang makita ko si Ma'am Maya sa podcast, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magkwento. Kung kailangan niyo ng tulong, handa ako. Nagtapos ang email sa inisyal na KE. Binasa ito ni Maya ng paulit-ulit. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente sa Ayala, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Dahil sa wakas, alam niyang hindi siya nag-iisa. Noong gabing iyon, nagsulat siya sa isang maliit na tala sa kanyang laptop, akala nila tahimik ako. Pero ang aking pananahimik ay naghahanap lamang ng tamang anyo. At ngayon, ang boses na iyon ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw. Noong umagang iyon, tahimik na nakaupo si Maya sa harap ng laptop, nakatitig sa blankong screen ng word processor. Ang kaping barako na tinimpla niya mula pa kaninang madaling araw ay malamig na, ngunit hindi pa niya ito nagagalaw. Ang email mula kay GTE, na umaming dati ring biktima ni Yesef Acosta, ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Alam niya, kung may isa lang na maglakas loob na magsalita, susunod ang pangalawa, pangatlo at marami pa. Binuksan niyang muli ang heavy file na may titulong Kaso Yesef. 17 BCD mula sa anonymous na email na natanggap niya ilang araw na ang nakalipas. Sa loob nito ay isang kumpletong listahan ng mga pangalan, petsa ng insidente, at lokasyon ng mga di umano ipaglabag ng mga otoridad na maayos na inayos at may kasamang maikling deskripsyon. Ngunit ang nagpatindig ng kanyang balahibo ay ang maliit na kolum ng key remarks sa ilalim ng bawat kaso na nagsasabing inayos sa loob. Kaso sarado. Halos lahat ng kaso ay tahimik na isinara, walang anunsyo sa publiko, walang katarungan. Huminga ng malalim si Maya.
Alam niyang kung gusto niyang umabante, kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman, maging investigador para sa sarili niyang kwento. Kaya't maingat siyang nag-type ng sagot kay Ihii, nagtatanong kung maaari silang magkita ng personal sa isang lugar na ligtas at tahimik. Hindi nagtagal ay dumating ang sagot. Nagkasundo silang magkita sa isang simpleng karinderya sa bandang Proj. 4 sa Quezon City, malayo sa mataong Ayala Avenue. Sa kanilang pagkikita, nalaman ni Maya na si I ay isang dalagang nagngangalang Ana Velasco, isang graduating student sa isang pribadong unibersidad. Matatag ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot na hindi pa tuluyang naghihilom. Pinara niya ako isang gabi, ma'am, kwento ni Ana. Sumisigaw siya, sabi patay daw ang ilaw ng motor ko, pero bukas naman. Pagkatapos noon, pinilit niya akong sumakay sa patrol car, sabi dadalhin daw ako sa presinto. Pero sa presinto, wala namang ibang tao. Sinabi niya sa akin ang mga bagay na hindi ko kayang ulitin. Inamin ni Ana na sinubukan niyang magsampa ng reklamo sa Internal Affairs Service, ngunit 2 linggo pagkatapos, nakatanggap siya ng isang e-summons for clarification na may tonong pagbabanta, dahilan upang matakot siya at manahimik na lamang. Ngunit binago ng video ni Maya ang lahat. Naisip ko, kung si Ma'am Maya kaya, bakit ako hindi, mahinang sabi ni Ana. Hinawakan ni Maya ng mahigpit ang kanyang kamay. Nagpalitan sila ng contact number. Pumayag si Ana na maging anonymous na source at ipinadala pa ang screenshot ng mga mensaheng pagbabanta na natanggap niya noon. Lahat ay maingat na itinala ni Maya at inilagay sa isang hiwalay na folder na pinangalanan niyang ipaglaban. Habang nasa gitna ng prosesong iyon, hindi lumayo si Mang Dante sa kanya. Nagsimula siyang maging higit pa sa isang security guard ng opisina. Naging kausap siya, tagapayo, at nang hindi namamalaya ni Maya, isa ring matalas na tagamasid. Hanggang isang hapon, lumapit si Mang Dante sa desk ni Maya sa opisina at mahinang nagsalita. Ma'am, nakikita kong nangolekta ka ng datos. Pwede ba akong tumulong ng palihim? Dati akong investigative journalist, ma'am, sabi niya na may maliit na ngiti, saka idinagdag na matagal na siyang isapilitang nagretiro, dahil sa pag-cover ng isang iskandalo ng pulisya sa Quezon Province at nauwi sa pagkakatanggal sa trabaho. Kaya ngayon ay nagtatrabaho siya bilang security guard, dahil hindi niya kayang manahimik lang habang nakikita ang kawalang katarungan. Lihim niyang binasa ang lahat ng post ni Maya at nahulaan na rin ang laman ng Tikaso Gilsi. 17 Gizi. Inalok niya ang sarili na tulungan si Maya sa pag-aayos ng data, pagkontak sa mga dating source, at pagtutugma ng mga pattern ng paglabag. Gabi-gabi, nagtatrabaho sila sa masikip na kwarto ni Maya, napapaligiran ng mga papel, lumang clippings ng balita, at ang lumang laptop ni Mang Dante na puno ng mga file ng investigasyon mula sa kanyang nakaraan. Paminsan-minsan, ipinapaliwanag niya na ang mga abusadong otoridad ay madalas gumamit ng parehong pattern, uniforme lang ang nag-iiba. At ang susi ay alamin kung sino ang nagpoprotekta sa kanila. Nagsimulang gumawa si Maya ng isang maliit na investigation board sa kanyang kwarto, kinokonekta ang mga pangalan ng mga pulis na may problema, lokasyon ng insidente, taon, at uri ng paglabag gamit ang mga pulang sinulid. Lahat ng dulo ay tumuturo sa isang pangalan, Police Major Daniel Ramos. Isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas bilang senior officer sa likod ng lahat ng key internal settlements. Matagal nang kilala yan, sabi ni Mang Dante. Malinis ang imahe niya sa media, pero sa likod ng kamera, siya ang tumutulong na isara ang lahat ng reklamo. Nagkasundo sila na ilalabas ni Maya ang lahat ng kanilang natuklasan sa isang serye ng podcast, hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa isang network ng kapangyarihan na tahimik na nang aapi. Para rito, muling kinontak ni Maya ang team ng mga tinig sa Laylayan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang kunin ang kontrol sa naratibo at gumawa ng isang investigative podcast series. Ang unang episode ay pinamagatang, ang mga sigaw na nilunok ng aspalto. Siya mismo ang sumulat ng script, pinagsasama ang kanyang kwento, ang panayam kay Ana, at ang datos mula sa Kaso Gizi. 17 Gizi. Binasa niya ito sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Tanging habilin ni Mang Dante, siguraduhin mong handa ka, dahil pagkatapos nito, wala nang atrasan. Inilabas ang unang episode noong Lunes ng umaga,
at sa loob ng 12 oras, agad itong pumasok sa top 3 sa mga national audio platforms. Marami ang pumuri, ngunit marami rin ang nagsimulang magmatsyag. At noong gabing iyon, sa labas ng boarding house ni Maya, isang itim na motor na walang plaka ang 3 beses na nagpabalik-balik. Sabi ng kapitbahay, may isang hindi kilalang lalaki na nagtatanong kung aling kwarto ang sa kanya. Kinabukasan, ang laptop ni Mang Dante ay biglang namatay ng tuluyan at lahat ng files nito ay nasira. Doon napagtanto ni Maya na may nasagi silang isang bagay na mapanganib. Ngunit hindi siya natinag. Sinabi niya, kung nagsisimula na silang magpanik, ibig sabihin nasa tamang landas tayo. Malakas ang buhos ng ulan noong gabing iyon. Tahimik ang mga kalsada sa lugar ng Guadalupe. Ilang karinderya na lamang ang bukas. Tinitigan ni Maya ang screen ng kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliri habang binabasa ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, "Tigilan mo na iyan. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo." Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang kwarto, pinanood ang dahan-dahang pagpatak ng ulan sa siwang ng kahoy na bintana. Pagkatapos, mahina niyang narinig ang tunog ng isang motor na huminto sa tapat ng bahay. Hindi nagtagal, biglang namatay ang ilaw sa labas ng kanyang kwarto. Napalunok siya dahil pamilyar siya sa ganitong pattern. Ang tahimik na pananakot, hindi para manakit, kundi para subukan ang hangganan ng kanyang tapang. Sa mga nagdaang araw, ang podcast na ang mga sigaw na nilunok ng aspalto ay lalong naging usap-usapan. Umabot na sa mga opisyal na social media account ng AFI ang mga komento ng publiko. Maging ang ilang human rights activists ay nag-repost ng mga sipi ng boses ni Ana, pinupuri ang katapangan ni Maya. Ngunit kasabay ng suporta ay dumating din ang pananakot. Nagpasya si Mang Dante na pansamantalang manirahan sa boarding house ni Maya, dala ang isang maliit na kikis camera at pinalitan ang lahat ng kandado ng kwarto. "Sanay na ako rito, ma'am. Ang mahalaga, huwag kang magpanik." "Ang panik, pagkain nila yan," sabi niya habang naglalagay ng isang maliit na voice recorder sa likod ng isang florera. Ngunit ang panggigipit mula sa labas ay hindi lamang dumating sa pisikal na anyo. Ang opisina kung saan nagtatrabaho si Maya ay nagsimulang questionin ang kanyang mga aktibidad sa labas ng oras ng trabaho. Bigla siyang ipinatawag ng kanyang bagong boss, si Ma'am Susan, at sinabi sa isang pilit na mahinahong tono, "Maya, mahusay kang empleyado, pero nitong mga nakaraang araw, maraming panig ang hindi komportable sa mga inilalabas mo. Sigurado ka bang gusto mo iyang ituloy?" Natahimik si Maya, tinititigan ang mukha ng kanyang boss na dati pala kaibigan, ngunit ngayon ay puno ng pag-aalinlangan. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi nagmula kay Ma'am Susan mismo, kundi mula sa panggigipit. "Nagsasalaysay lang po ako, ma'am, tungkol sa naranasan ko." "Tungkol sa mga taong matagal nang walang boses," mahinang sagot niya. Pagkatapos ng pulong na iyon, nagsimulang manghina ang kanyang posisyon sa opisina. Inilipat siya sa isang departamentong hindi malinaw ang trabaho, na may mga gawaing walang kabuluhan. Ilang katrabaho ang nagsimulang umiwas sa kanya, at ang mga bulungan sa pantry ay lalong dumalas. Naunawaan ni Maya na ginagawa siyang target. Ngunit dumating ang suporta mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Isang senior na mamamahayag mula sa Philippine Daily Inquirer, si Amy Ocampo, ang kumontak sa kanya sa pamamagitan ng email. "Sinusubaybayan ko ang podcast mo. Alam kong mas malalim ang kwentong ito kaysa sa isinasalaysay mo. Kung gusto mo, matutulungan kitang imbestigahan ang mga bakas ni Police Major Ramos." Lihim silang nagkita sa isang tapsihan sa tabi ng Pasig River. Doon, ipinakita ni Amy Ocampo ang mga lumang dokumento, mga internal financial report ng isang police district mula 2017 hanggang 2020 na may maraming kahinahinalang transaksyon. Kung susundan ang sinulid, may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas bilang tagapamahagi ng pondo, tagapag-ayos ng sitwasyon sa lapangan, at lahat ay patungo sa isang peking foundation na pag-aari ng kamag-anak ni Major Ramos. Nanginginig si Maya habang binabasa ang datos. Napakalaki ng perang dumadaloy, at lahat ay nakabalot sa mga formal na salita, na halos hindi mapapansin maliban na lang kung isa kang insider. Akala nila lahat mananahimik, bulong niya. Pero hindi tayo. Kinabukasan,
inihanda niya ang isang bagong episode ng podcast na nagbubunyag ng ilang bahagi ng financial report, kumpleto sa pagsusuri ni Env Ocampo at pahayag mula sa dalawang dating staff ng istasyon ng pulis na umaming inutusan silang burahin ang mga ulat ng insidente mula sa database. Sumabog ang podcast. Sa loob ng 24 na oras, naging viral ito sa social media at pumasok sa trending topics. Ngunit kasabay nito, dumating din ang bagyo. Si Ana, ang unang source ni Maya, ay tumawag na may panik sa boses. "Ma'am, sinusundan ako. May sumusunod sa akin mula campus hanggang sa boarding house ko. Natatakot ako." Agad siyang pinakalma ni Maya at inayos na lumipat muna si Ana sa bahay ng isang kamag-anak ni Mang Dante sa Bulacan. Ngunit hindi tumigil ang panggigipit. Noong gabing iyon, pag-uwi ni Maya mula sa isang convenience store, nadatnan niyang sira ang pinto ng kanyang kwarto. Magulo ang loob at nawawala ang kanyang laptop kasama ang folder na ipaglaban. Mabuti na lang at nabackup na niya ang karamihan sa data sa isang external hard drive na nakatago sa kanyang bag. Tumawag siya sa pulis, ngunit napakalamig ng tugon ng opisyal. "Ganyan po talaga, ma'am. Baka ordinaryong magnanakaw lang." Halos matawa si Maya. Dahil ang isang ordinaryong magnanakaw ay hindi kukunin ang mga flash drive at dokumento. Malinaw na alam nila kung sino siya. Lahat ng ito ay lalo pang nagpatibay kay Maya. Nag-guest siya sa isang public affairs program sa isang community radio na may mas malakas na boses. Kapag nanahimik tayo, lumalago ang kawalang katarungan. Pero kapag nagsalita ang isang tao, magkakaroon ng alinggaw-ngaw, may mga sasama. Ngunit alam din niyang ang alinggaw-ngaw na iyon ay maaaring bumalik bilang panganib. Kinausap siya ng seryoso ni Mang Dante. Hindi sila titigil. Pagkatapos nito, baka gawin ka nilang suspect sa kasong libel o cybercrime. Pwede silang maglaro ng marumi. Tumango si Maya. Pero sa pagkakataong ito, handa na siya. Kinontak niya ang Free Legal Assistance Group, FLAG, at isang batang abogada na nagngangalang Atty. Lorna ang pumayag na samahan siya. "Kung itutuloy mo ito, Ma'am Maya, sasamahan ka namin hanggang sa dulo. Pero kailangan ko ng lahat ng ebidensya," sabi ni Atty. Lorna sa kanilang unang pagkikita. Ibinigay ni Maya ang backup na hard drive, mga kopya ng panayam, at ang mga ulat na kanyang nakalap sa loob ng 2 buwan. Maingat na binasa ni Atty. Lorna ang mga ito at naging seryoso ang kanyang mukha. "Hindi ito kaso ng 1 o 2 paglabag, ma'am. Isa itong network." Tumango si Maya. Alam niya. At pinili niyang hindi umatras. Hindi pa tumitila ang ulan, ngunit ang panggigipit sa kanya ay lalong tumitindi na para bang ang hangin sa paligid ay kumakapal dahil sa mga banta na hindi nakikita. Mula nang mag-viral ang huling podcast na nagbubunyag sa mga peking financial report ni Police Major Daniel Ramos, mas bumilis ang mga pangyayari kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lang siya nawalan ng privacy, ngayon, nagsisimula na siyang mawalan ng pakiramdam ng seguridad. Ilang araw matapos pasukin ng hindi kilalang tao ang kanyang boarding house, nakatanggap si Maya ng isang opisyal na subwena mula sa PIPINFRPO, na naglalaman ng mga akusasyon ng pagpapakalat ng key fake news at key public alarm and scandal. Sa ilalim, nakalagay ang opisyal na pirma mula sa Anti-Cybercrime Group. Binasa ni Mang Dante ang sulat habang pinipigil ang hininga. Ito ay isang patibong. Hindi ka nila kayang pigilan sa legal na paraan, kaya gagamitin nila ang mga malabong batas laban sa'yo, mahinang sabi niya. Hindi na tinag si Maya. Dumalo siya sa pagdinig, kasama ang abogadong si Atty. Lorna sa Camp Crame. Sinalubong sila ng mga malamig na mukha at isang mahabang interogasyon na karamihan ay hindi tumutukoy sa pangunahing issue. Tumatanggap ka ba ng pera mula sa ilang grupo para gawin ang podcast na yan? Sino ang nag-utos sa'yo na ilabas ang mga financial report ng gobyerno? May lisensya ka ba bilang isang mamamahayag? Ang mga tanong ay parang maliliit na tusok na paulit-ulit, sinusubukang sirain ang kanyang kahinahunan. Ngunit sumagot siya ng may matatag na boses, paulit-ulit na iginigiit na lahat ng kanyang ginawa ay bahagi ng kalayaan sa pagpapahayag na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Sa kasamaang palad, wala silang pakialam. Ilang araw pagkatapos,
opisyal na siyang sinuspinde sa kanyang trabaho. Ang kanyang access sa opisina ay binawi at ang kanyang mga internal data ay tinanggal. Ang termination letter ay naglalaman lamang ng isang maikling pangungusap, isinasailalim sa investigasyon dahil sa posibleng paglabag sa Code of Conduct ng kumpanya. Mabigat ang kanyang mga paa habang pauwi. Ngunit pagdating sa kanyang kwarto, isang bagong liwanag ang nakita niya sa screen ng laptop. Libo-libong komento ng suporta ang bumaha. Isang bagong hashtag ang nag-aalab sa EDI at Instagram, kasama si Maya. Mga influencer, aktivista, at maging mga dating national broadcaster ay nagsimulang magsalita. Isa sa pinaka-viral ay isang maikling video mula kay Ana, na sa wakas ay nagpasya ng magpakita ng mukha. Sino lang ba ako? Sabi ni Ana na nanginginig ang boses. Pero minsan na akong sinaktan, hinubara ng salita ng isang pulis dahil lang ayaw kong magbigay ng lagay. Tinulungan ako ni Ma'am Maya na magsalita. Ngayon, ako naman ang tutulong sa kanya. Mabilis na kumalat ang video sa loob ng ilang oras. Isang online petition na humihiling na tanggalin sa pwesto at imbestigahan si Major Ramos ay nakakalap ng mahigit 70,000 pirma sa loob lamang ng 2 araw. Maging ang ilang mga law student ay nagsimulang mag-organisa ng isang class action lawsuit laban sa FE. Ngunit sa likod ng lahat, gumagalaw din ang madilim na puwersa. Nakatanggap si Atty. Lorna ng isang misteryosong email na naglalaman ng mga personal na dokumento ni Maya, address ng kanyang mga magulang, mga lumang larawan, hanggang sa isang internal memo mula sa dati niyang kumpanya na ikinalat sa isang pribadong Telegram group. Doxing ito, nag-aalalang sabi ni Atty. Lorna. At maaaring mapanganib ito. Agad na tinawagan ni Maya ang kanyang ama sa Bicol na may garalgal na boses. Hiniling niya sa kanyang mga magulang na pansamantalang lumipat sa bahay ng kanilang tiyahin sa Albay. Maikli ngunit tumatak sa isip ang sagot ng kanyang ama. Anak, ipinagmamalaki ka namin. Matanda na kami, ano pa ang ikakatakot namin? Napaluha si Maya. Ngunit hindi iyon luha ng kahinaan, iyon ay luha ng isang taong alam na hindi na siya maaaring umatras. Sa gitna ng panggigipit, isang sorpresa ang dumating mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Si Emily Ocampo, ang senior na mamamahayag na tumulong sa kanya, ay nagtagumpay na makakuha ng isang recording ng isang saradong pagpupulong sa pagitan ni Major Ramos at 2 malalaking negosyante. Malinaw na naririnig sa recording ang boses ni Ramos na pinag-uusapan ang hasya ng pera mula sa mga iligal na checkpoint sa kalsada. Gumawa na lang kayo ng peking violation report, ang mahalaga may pumasok na report. Tapos 30% babalik sa atin. Ang recording na iyon ay isang gintong bala. Ngunit bago pa man ito maisahimpapawid, ang maliit na community radio station kung saan karaniwang nagsasahimpapawid si Maya ay pinasok. Sinira ang mga gamit at sa pader ng studio may nakasulat gamit ang pulang spray paint, tumahimik o mawala. Ilang voluntaryo ng radyo ang umatras. Maging ang isa sa mga lokal na sponsor ay binawi ang suporta. Pero mayroon ding dumating, mga estudyante, mga nanay mula sa palengke, mga tricycle driver, at maging mga musikero sa kalye. Nagdala sila ng pagkain, naglinis ng studio, at naghanda ng isang emergency broadcast sa pamamagitan ng isang simpleng streaming channel. Naririnig pa rin naman ang boses natin, di ba? Sabi ng isang binatang estudyante habang kinokonekta ang mga kable sa isang lumang amplifier. Ibig sabihin, hindi pa tayo talo. Noong gabing iyon, nagsimula si Maya ng broadcast mula sa makeshift studio na may garalgal na boses at hirap sa paghinga. Kung akala nila mapapatahimik nila tayo sa pamamagitan ng pananakot, nagkakamali sila. Ang boses ng taong bayan ay walang off button. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang labang ito, hindi nag-iisa si Maya sa studio. Si Ana ay nakaupo sa tabi niya, si Atty. Lorna sa kanyang harapan at si Amy Ocampo ang tumutulong sa pagsala ng mga tawag na pumapasok. Sunod-sunod na dumaloy ang mga boses ng mga mamamayan. Ako po ay isang may-ari ng karinderya. Dati na po akong tiniketan dahil ayaw kong magbigay ng pera. Driver po ako ng jeep. Minsan na po akong sinuntok dahil lang nagtanong ako tungkol sa violation. Ma'am, ituloy niyo lang po ang broadcast. Nakikinig kami.
At sa puntong iyon, napagtanto ni Maya na ang labang ito ay hindi na lamang sa kanya. Ito ay pag-aari na ng lahat ng taong minsan nang nasaktan, pinatahimik o pinahiya. Ang kalangitan ng Maynila noong gabing iyon ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Nakabitin ang makakapal na ulap na parabang sinasalamin ang enerhiyang unti-unting nauubos sa kanyang katawan. Ang anonymous na email noong gabing iyon ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan. Alam ko kung sino ang nasa likod nito, pero kailangan mong mag-ingat. Mas malaki ito kaysa kay Ramos, mas malalim. Paulit-ulit niya itong binasa. Walang nagpadala, isang linya lang ng pangungusap at isang attachment, isang larawan ni Major Ramos na nakikipag-usap ng malapitan sa isang lalaking nakaitim na suit. Malabo ang mukha ng lalaki, ngunit agad itong nakilala ni Maya. Siya si Police Major General Ricardo De Leon, isang retiradong general na ngayon ay board member sa isang malaking korporasyon. Balitang malapit sa mga makapangyarihan. Ano ang koneksyon nila, bulong ni Maya. Nagpa siya sina Atty. Lorna at Emil Ocampo na maghukay ng mas malalim. Sinundan nila ang mga koneksyon sa negosyo at mga listahan ng mga lihim na pagpupulong na nalik mula sa isang anonymous na whistleblower. Ang resulta ay nagpakilabot kay Maya. Si Acosta ay hindi pala ang pangunahing tauhan, isa lamang siyang maliit na bahagi sa isang mahabang tanikala ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang pondo mula sa mga ilegal na areglo ay dumadaloy sa isang peking foundation sa kanililinis sa pamamagitan ng mga proyektong PSE ng mga kumpanyang pag-aari ng mga retiradong general. Itinuro ni Emily Ocampo ang isang bahagi ng diagram na idinikit nila sa whiteboard ng makeshift studio. Natigilan si Maya, nanginginig ang mga kamay. So, hindi lang ito tungkol sa isang korap na pulis. Isa itong network, matigas na sabi ni Atty. Lorna. At ipinapaliwanag nito kung bakit lalong tumitindi ang panggigipit sa'yo. Takot silang mabuksan mo ang lahat. Samantala, nagsimulang makatanggap si Maya ng mga mensahe mula sa iba pang biktima. Isang guro sa high school sa Pasig, isang dating lokal na mamamahayag sa Cavite, isang parking attendant sa Quezon City. Lahat ay may parehong kwento, kinikilan at inabuso. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw na nilang manahimik. Naglunsad si Maya ng isang bagong segment, ang mga kwento mula sa lansangan. Gabi-gabi, binabasa niya ang isang kwento ng isang mamamayan nang hindi binabanggit ang pangalan. Ang boses ng taong bayan na dating isinasantabi ay naging sentro na ngayon ng broadcast. Noong gabing iyon, pumasok ang isang tawag mula sa isang lalaking nagpakilalang si Marco. Dati akong aide ni General De Leon. Alam ko ang lahat ng pagpupulong niya kay Ramos at mayroon akong mga lumang recording. Pwede ba tayong magkita? Maikli lang ang sagot ni Marco, tatawag ako ulit. Huwag kang magtiwala kahit kanino, kahit sa pinakamalapit mong kasama. Tumindig ang balahibo ni Maya. Ilang araw pagkatapos, muling tumindi ang panggigipit. Nakatanggap ng banta si Ana sa kanyang trabaho, pinilit na mag-leave ng walang bayad. Si Atty. Lorna ay kinontak ng isang internal investigator na nagmungkahing lumayo siya sa mga aktibidad na maaaring makasira sa imahe ng hudikatura. Ngunit sa kabilang banda, lalong lumaki ang suporta ng publiko. Isang grupo ng mga law student mula sa Universidad ng Pilipinas ang nagdaos ng isang open forum sa Liwasang Bonifacio, ipinapakita ang mga ebidensyang mula sa broadcast ni Maya. Tinawag nila itong mga bakas ng kapangyarihan. Dumalo bilang tagapagsalita si Ilse Elena Reyes, isang propesor ng batas. Isang pinto lang ang binuksan ni Maya. Tungkulin nating buksan ang iba pa. Ang katotohanan ay hindi pag-aari ng ilan. Ito ay pag-aari ng lahat ng naglalakas loob na hanapin ito, malakas niyang sabi. Pinanood ni Maya ang replay ng forum mula sa kanyang kwarto. Basa ang kanyang mga mata, ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Noong gabing iyon, muling tumawag si Marco. Magkita tayo sa Araneta City Busport, 10:00 ng gabi. Nakapulang jacket ako. Hindi nag-isang pumunta si Maya. Kasama niya sina Atty. Lorna at Emil Ocampo na nakatayo sa di kalayuan para magbantay. Dumating si Marco gaya ng napag-usapan.
Payat ang kanyang mukha at alerto ang kanyang mga mata. Inabot niya ang isang maliit na flash drive. Nandito ang recording ng pagpupulong nina General De Leon, Major Ramos, at 2 board member ng kumpanya. Pinag-uusapan nila ang paglilipat ng pondo at pagbuo ng isang security force para sa mga proyekto. Hinawakan ni Maya ang flash drive na para bang buhay niya ang nakasalalay dito. Ngunit pabalik na sana sila sa sasakyan, 2 motor na walang plaka ang lumapit. Isang bato ang tumama sa side mirror ng sasakyan. Mabilis silang umarangkada. Nagmamaneho si Achoy. Lorna ng napakabilis. Hirap huminga si Maya, ngunit mahigpit pa rin ang hawak niya sa flash drive. Kinabukasan, pinatugtog nila ang recording sa studio. Malinaw ang mga boses. Kailangang masecure ang pondong ito. Hindi natin pwedeng hayaang guluhin ng mga maliliit na tao ang daloy nito. Sinabi ko na, kung sino man ang maingay, kasama na iyang taga-radyo na iyan. Malamig na pawis ang tumulo sa gilid ng noo ni Maya. Ito ang ebidensya na maaaring magpabagsak sa higit sa isang tao, sabi niya. Tinitigan siya ni Atty. Lorna. Kung isasahim papawid natin ito, magkakaroon ng malaking gulo. Tumango si Maya. Pero nasa loob na tayo nito. Ang mga sumunod na araw ang naging pinakakritikal. Ang laman ng flash drive ay kinopya at ipinadala sa mga national journalist, aktivista, at mga international human rights organizations. Hindi na lang naging lokal na boses si Maya, naging mukha na siya ng pambansang paglaban. Ngunit lalo ring naging hayagan ang mga banta. Ang opisina ng community radio ay binato ng mga dumi ng manok. Sa social media, mga edit na video ang sumubok na sirain ang kanyang pangalan. Lumabas pa ang issue na binabayaran daw siya ng dayuhan. Ngunit mas naging kritikal na ang publiko. Ang hashtag na Laban Maya ay nagtrending sa loob ng 3 araw. Sa harap ng Manila City Hall, nagdaos ng mapayapang kilos protesta ang mga mamamayan, dala ang mga bulaklak at mga poster na may nakasulat na, "Hindi kami kalaban ng Estado. Katarungan lang ang gusto namin." Sa 3 araw, nakatanggap si Maya ng imbitasyon para sa isang panayam sa isang pambansang istasyon ng Z. Ngunit bago pa man siya makaalis, nakatanggap siya ng balita na si Marco ay inaresto sa salang illegal possession of confidential state data. Natigilan si Maya. Tila gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Pero alam niyang hindi dapat huminto ang laban sa gitna ng daan. Noong gabing iyon, manipis na ambon ang bumasa sa Maynila. Tinitigan ni Maya ang screen ng kanyang telepono. Ang huling voice message mula sa isang hindi kilalang numero ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isipan. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang nag-uutos kay Major Ramos, makipagkita ka sa akin ng mag-isa. Walang reporter, walang abogado. Naka-attach ang lokasyon. Ang lokasyon ay isang lumang bahay sa isang gilid ng Marikina. Walang pangalan ng kalsada, walang anumang tanda, isang pulang tuldok lamang sa digital map. Tila inaanyayahan siyang pumasok sa isang teritoryong walang nakakakilala. Malinaw na tumutol sina Atty. Lorna at Emil Ocampo sa plano. Ngunit buo na ang pasya ni Maya. Kung ito ay patibong, tatanggapin ko ang panganib. Pero kung ito ang sagot, mabubuwag natin ang lahat, mahina niyang sabi. Mag-isa siyang umalis, suot ang isang makapal na jacket, at may dalang maliit na flashlight. Tahimik ang bahay. Isang madilim na ilaw ang nakasabit sa terasa. Nang kumatok si Maya, dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaking may salamin, nasa 50 anyos. Ako si Gunter, dating personal na aide ng isang dating Deputy Chief for Operations. Ngayon, wala na akong ranggo, pero mayroon akong alaala, sabi niya. Umupo sila. Binuksan ni Gunter ang isang lumang folder na naglalaman ng mga dokumento, larawan, at sulat kamay na minutes ng mga meeting. Hindi lang ito tungkol kay Ramos o De Leon. Sila ay buntot lang ng dragon. Ang ulo ay isang taong ayaw magpakita. Nakatira siya sa Maynila, kinokontrol ang lahat ng operasyon mula sa likod ng isang peking anti-drug foundation. Binasa ni Maya ang bawat pahina, ang plano ng paglilipat ng pondo mula sa mga areglo, ang paglilinis sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng malawakang balasahan,
hanggang sa mga lihim na operasyon para patahimikin ang sinumang kumakalaban. Tinitigan siya ng matalim ni Gontour. Sa tingin mo bakit inaresto si Marco? Dahil may dala siyang data? Hindi. Dahil alam niya kung sino ang pangunahing panangga ng utak ng lahat, isang mataas na opisyal na babae na laging nagsasalita tungkol sa etika. Natigilan si Maya. Police Captain Isabella Cruz. Isang opisyal na matagal nang nagtatanggol sa karapatang pantao at minsan nang naging guest sa kanyang programa. Hindi siya ang utak. Siya ang ginagamit na panangga. At baka hindi niya alam na ginagamit siya. Bumalik si Maya sa studio na may bigat sa dibdib. Hindi niya maaaring isahimpapawid ang lahat ng basta-basta. Ang impormasyong ito ay masyadong malaki at mapanganib para ilabas ng walang estratehiya. Nagpasya siyang kontakin si EUC. Elena Reyes, ang propesor ng batas at public lawyer na tumulong sa kanya. Sa bahay ni EUC. Reyes, inilatag ni Maya ang lahat ng ebidensya, mga larawan, minutes, at ang digital data mula kay Marco. Maingat itong binasa ni EUC. Reyes. Alam ko ang foundation na ito. Madalas silang mag-donate sa mga ahensya ng gobyerno. Pero wala akong naging ebidensya. Ito ay maaaring maging simula ng isang tsunami, sabi niya. Iminungkahi ni Maya ang pag-release sa publiko. Umiling si EUC. Reyes. Hindi pa. Kailangan natin ng isang kilusan, hindi lang isang balita. Kailangan natin ng tunay na pressure. Nagplano sila ng isang aksyon, nakikipagtulungan sa mga estudyante, komunidad ng mga mamamahayag at mga aktivistang pangkababaihan. 2 linggo pagkatapos, opisyal na inilunsad ang Key Forum ng Bayan, ang bayan naman ang magsasalita. Ang broadcast ni Maya noong gabing iyon ay naging isang deklarasyon. Sa loob ng mahabang panahon, akala natin ang mga gumagawa ng karahasan ay mga individual na nag-aabuso sa kanilang posisyon. Ngayon, alam na natin na sila ay bahagi ng isang sistema. At ang sistemang ito ay hindi magbabago kung sisigaw lang tayo sa kawalan. Kaya ngayong gabi, kami, mga biktima, mamamahayag, abogado, at ordinaryong mamamayan ay nagkakaisa. Pupuntahan namin ang mga institusyong nagbubulag-bulagan. Ilalabas namin ang datos. Bubuhayin namin ang mga boses. Agad na sumabog ang hashtag na Bayan Magsalita. Kinabukasan, ipinakalat ng forum ang datos sa higit 100 lokal at pambansang media outlets at nagsumite ng kopya sa Commission on Human Rights at sa Ombudsman. Ngunit mabilis na dumating ang ganti. Isa sa kanilang mga safe house ay binato. Si Atchery. Lorna ay sinundan ng hindi kilalang tao. Maging si Amy C. Ocampo ay muntik ng masagasaan ng motor pauwi mula sa studio. Ngunit lalo pang lumaki ang suporta. Ang turning point ay dumating nang makatanggap si Maya ng imbitasyon para sa isang public debate sa pambansang II laban sa tagapagsalita ng Sa gitna ng live na broadcast, hindi sinasadyang naibunyag ng tagapagsalita na ang lahat ng datos na inilabas ni Maya ay nagmula sa isang tinanggal na opisyal, hindi si Marco. Bumaha ang mga komento sa screen. So, alam ni Captain Cruz. Bakit siya nanahimik? Pinilit ba siyang manahimik? Kinabukasan, nakatanggap si Maya ng isang voice message na nagpatigil sa kanya. Malinaw ang boses ni Captain Isabella Cruz. Alam ko kung sino ang utak, Maya. Pero kapag nagsalita ako, mawawala ang pamilya ko. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin na ibigay ko na ang lahat ng data sa tamang tao. Ituloy mo, pero huwag mo na akong hanapin. Napagtanto ni Maya, si Captain Cruz pala ang matagal ng lihim na whistleblower. At ngayon, nawawala siya, itinago man o inalis. Agad na binago ng forum ng bayan ang kanilang estratehiya. Inilunsad nila ang Key Pambansang Araw ng Pagsaksi. Inaanyayahan ang mga mamamayan mula Batanes hanggang Tawi-Tawi na ikwento ang kanilang mga karanasan sa mga otoridad. Daan-daang recording ng video, audio, at mga sulat ang tinipon sa isang digital archive na may iisang pangalan, ang boses ng bayan ay hindi mamamatay. Sa ika-7 araw ng forum, dumating si Atchery. Lorna na may dalang balita. May isang matandang lalaki na naghahanap kay Maya sa studio, nagpakilalang ama ni Captain Cruz.
Mahigpit ang hawak niya sa isang bag. Sabi niya, naglalaman ito ng mga huling dokumento bago nawala si Isabela. Tumakbo si Maya para salubungin siya. Sa loob ng bag ay may isang mapa ng mga posibleng ruta ng pagtakas, isang sulat kamay at isang pangalawang flash drive. Ang laman, mga financial transaction data sa pagitan ng Peking Foundation at ilang malalaking pangalan sa gobyerno. Nanginginig si Maya. Hindi na ito tungkol sa pag-ugali ng pulis sa kalsada. Sinasagi na nito ang pinakapuso ng sistema ng bansa. Noong umagang iyon, kasi sikat pa lang ng araw sa langit ng Maynila. Mahalumigmig pa ang hangin matapos ang malakas na ulan kagabi. Libu-libong tao mula sa iba't ibang lungsod ang nagtipon na sa Luneta Park, dala ang mga poster, bandila at kanilang mga boses. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Maya, pagod ang mga mata ngunit nag-aalab ang puso. Sa kanyang kaliwang kamay, ang huling flash drive mula kay Captain Cruz. Sa kanyang kanang kamay, isang sobre na naglalaman ng kanyang resignation letter mula sa community radio. Ngayong araw, hindi na ako isang broadcaster, mahina niyang sabi kina Atty. Lorna Demente Ocampo at sa mga aktivistang tapat na sumama sa kanya mula pa sa simula. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa bayan, sa karapatan nating malaman, magsalita at lumaban. 9:00 ng umaga. Ang Forum ng Bayan ay nagsimula ng isang live broadcast sa iba't ibang media platforms. Lahat ng YouTube channels, community radio, at maging mga lokal na istasyon ng EFI ay nag-ere ng pangunahing talumpati ni Maya at ang pagbasa ng mga dokumento na nagbubunyag sa network ng korupsyon. Ang mga pangalan sa flash drive na ito, matatag na sabi ni Maya sa mikropono, ay ang mga taong matagal nang nag-oorganisa ng pangingikil sa kalsada, nagbubura ng mga ulat ng pang-aabuso, nagbabaluktot ng ebidensya, at gumagamit ng mga Peking Foundation para maglaban ng pera. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan, mula sa mga retiradong general hanggang sa mga aktibong kongresista, lahat ay na-validate na ng legal team ni EFI. Reyes at ng mga independent na mamamahayag. Tumagal ang 3 oras ang broadcast, walang sensor, walang putol. Sa dulo, tumingin si Maya sa kamera. Kung mawala ako pagkatapos nito, alam ninyo kung saan magsisimula ang paghahanap. Pero naniniwala ako na ang ating mga boses ay hindi mamamatay. Ngayong araw, ang bayan ang nagsaksi. Bukas, ang sistema ang dapat magbago. Ilang oras pagkatapos, sumabog ang balita. Inanunsyo ng Office of the Ombudsman ang isang malawakang investigasyon sa Peking Foundation. Ang hepe ng VP ay sinibak sa pwesto dahil sa kapabayaan. Ilang opisyal ang ipinatawag para sa interogasyon. Ngunit dumating din ang ganti. Madaling araw, nakatanggap si Atty. Lorna ng isang emergency message. Si Maya ay dinukot mula sa isang safe house ng isang grupo ng mga nakamaskarang lalaki, walang iniwang bakas. Nyanig ng balita ang publiko. Bumaha sa social media ang hashtag na nasaan si Maya. Inokupa ng mga estudyante ang tanggapan ng Malacanang. Dinaluhong ng mga mamamahayag ang Camp Crame. Maging ang mga habal-habal driver at mga tindero sa bangketa ay namigay ng mga polyeto na mailarawan ni Maya sa bawat traffic light. Sa ikatlong araw, isang anonymous na video ang lumabas. Nakaupo si Maya sa isang madilim na silid. May mga pasa ang kanyang mukha, ngunit malakas pa rin ang kanyang boses. Hindi ako natatakot. Kaya nilang saktan ang katawan ko, pero hindi nila kayang patahimikin ang ating mga boses. Ituloy ninyo. Huwag kayong hihinto. Ang video na iyon ang naging turning point. Ang militar na dating tahimik ay nagsimulang kumilos. Ilang aktibong opisyal ang nagpahayag ng hayag na suporta. Maging ang Chief of Staff ng Armed Forces ay tinawag ang kaso ni Maya bilang isang kipagsubok sa integridad ng bansa. Sa ika-5 araw, natagpuan si Maya sa isang lumang bodega sa Taguig. Mahina ang kanyang kondisyon, maputla ang kanyang mukha, ngunit siya ay ligtas. Agad siyang dinala sa isang ospital kung saan daan-daang tao ang naghihintay sa labas, nagsisindi ng kandila at kumakanta ng "Hibayan ko" na may nanginginig na boses. Isang linggo matapos makarecover, muling nagsahimpapawid si Maya sa huling pagkakataon sa community radio. Ngayon, mula sa isang entablado sa harap ng libu-libong mamamayan.
hindi na ako magtatrabaho bilang isang broadcaster, pero magpapatuloy akong magsasaksi bilang isang mamamayan. Dahil iyon ang aking responsibilidad at iyon ang responsibilidad nating lahat. Umalinggaw ang palakpakan. Umakyat si Achoy. Lorna sa entablado at inabot ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang mikroponong kulay ginto, regalo mula sa komunidad ng mga tagapakinig. Maaaring huminto ka sa pagsasahimpapawawid, sabi ni Achoy. Lorna, pero ang boses mo ay hindi kailanman hihinto. Ang Kilusang Bayan Magsalita ay naging isang formal na organisasyon, ang E-Boses ng Bayan Foundation. Nagtayo sila ng isang community complaint center, nagbigay ng libreng tulong legal, at nag-manage ng isang digital platform para sa anonymous na pag-uulat. Si Maya ang namuno bilang isang key shadow advisor. Bumalik siya sa kanyang probinsya, nanirahan sa isang maliit na bahay. Ngunit gabi-gabi, kapag bumubukas ang radyo at dumadaloy sa hangin ang mga boses ng mamamayan, bahagya siyang napapangiti. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon, ngunit ang mga butil nito ay nagsimula ng tumubo. 6 na buwan pagkatapos, ipinasa ng gobyerno ang isang bagong batas para sa proteksyon ng mga whistleblower at mga biktima ng pag-abuso ng mga otoridad. Binanggit ang pangalan ni Maya sa opisyal na talumpati ng Pangulo. Ngunit sa mga maliliit na kapihan, sa mga palengke, o sa mga makikipot na eskinita, ibang pangalan ang tawag sa kanya ng mga ordinaryong tao. Para sa kanila, hindi siya bayani. Isa lamang siyang ordinaryong babae na tumangging manahimik. Ilang buwan matapos ang huling broadcast na iyon, ang boses ni Maya ay patuloy pa ring umalinggaw, hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil sa tahimik at tapat na katapangan. Sa gitna ng ingay ng balita at gulo ng mundo, ang kwento ng isang ordinaryong babae na tumindig laban sa kawalang katarungan ay nanatiling isang kislap ng liwanag sa puso ng marami. Natutunan natin na ang katapangan ay hindi tungkol sa lakas o sandata, kundi sa katatagan ng puso na tumayo kahit nag-iisa. Na ang boses ng isang tao, kung tapat at tuloy-tuloy, ay kayang yanigin ang mga pader ng kapangyarihan na matagal nang inakalang hindi magigiba. Ang tunay na katarungan ay hindi laging nagmumula sa itaas, ito ay tumutubo mula sa sama-samang kamalayan sa ibaba. At ngayon, marahil ay pagkakataon na nating tanungin ang ating mga sarili, sa lugar kung saan tayo nakatira, mayroon bang mga boses na sinusubukang patahimikin? Naririnig ba natin sila o nagkukunwari tayong walang alam? Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, pindutin ang siyam. Kung hindi, pindutin ang 0. Ano man ang inyong piliin, naway maging paalala ang kwentong ito na ang iyong maliit na boses ay maaaring ang tanging pag-asa para sa isang tao sa labas. Huwag nating hayaang huminto ang katapangan kay Maya. Ipagpatuloy natin ang kwentong ito. Hayaan nating kumalat ang liwanag nito. At kapag muling naging tahimik ang gabi, at dahan-dahang pinatay ang radyo sa maliit na bahay na iyon, tanging katahimikan ang maiiwan. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, ang alingaw ng boses ni Maya ay patuloy na pumipintig, pumapasok sa puso ng mga taong minsan nang nakarinig nito. Dahil ang tunay na